Sa ating linya si Luis Sortida, ang pinuno po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Catanduanes. Popoy? Sir Luis? Yes, sir. Sir Luis, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na kayo dyan sa Catanduanes? Meron po bang, nakita nga po namin, malaki ang naging epekto rin sa inyo nitong bagyo talagang uwan. Ano na po ba ang mga update dyan sa mga casualties? Nadagdagan po ba o nabawasan? Opo. Go ahead, sir. Okay. As yesterday evening, sa tinawag po kami isa lang yung naging casualty namin. That's coming from Tanglopig. Browning po ito yung naging casualty. So yung... Sir Luis, medyo... Hello, sir. Sandali lang po. May problema yung ating linya, no? Ate lang po itong aayusin. Alright. Sir Luis, pakiklaro lang po. Una, ano ang sitwasyon ngayon dyan? Ngayon ho ba ay mas maganda na ang panahon at kumusta ang inyo pong sitwasyon generally? Alright, wala pa ho tayong maayos na linya patungo dyan sa Catanduanes. Dahil nga sa balita ho, kahapon, dyan po unang dumaan, bagamat wala pong landfall, na record ang Pag-asa. May isang casualty, yan ang sabi ni Sir Luis Sortida. Kaso medyo lumabo na nga yung linya. Okay, sir, magandang umaga po ulit. Yes, sir. Magandang umaga. Sige po. So far today, ano ho ang sitwasyon dyan ngayon sa inyo pong panahon at ano po ang inyong pinakahuling report sa number of affected families and casualties? Sir, go ahead. Sir, as of today, medyo magandang panahon ngayon. And then, yesterday, yung nakuha naming affected is around 88,000 families. Individuals so yung affected. Mm-hmm. Go ahead, sir. Apo. Go ahead. So, ngayon po, we are trying to clear yung circumferential road ng Catanduanes to give way dun sa mga relief operations namin. Opo. And then, sir, yung pong power supply ninyo, sa buo po bang island province ay wala ng kuryente? Opo. So today wala pa akong kuryente yung buong probinsya, but hopefully itong sentro ng yung Virac is sana ma-restore nila within today or tomorrow kasi kunti lang yung damages ng mga lines. But of course yung nasa ibang munisipyo medyo baka matagal lang pa po, sir. Opo. Sir Luis, choppy po tayo, naintindihan namin kasi nga baka may problema din po yung ating telekomunikasyon sa lugar ninyo. Sir Luis, nasaan ka po ngayon mismo as we speak? Sir, kakauwi ko lang sa bahay, sir. Nandito po ako sa bahay. So I'm preparing to go back to the office. Oo. Nasa Virac ka ba? Yes, nasa Virac? Yes, sir. Nasa Virac, Tanduanes. Okay. Kayo ho ba, ano na-obserbahan ninyo? Yung bang mga poste ng kuryente nagtumbahan? So far, sir, kung nandito kayo sa Virac, wala akong masyadong natuming poste. But hindi ko rin masabi yung kasi ngayong umaga pa lang kami nagpapapunta doon sa iba-ibang munisipyo. Gawa nung hindi kami makadaan kahapon na going there, may mga baha po tayo, may mga landslide. Opo. Sa dami nga po ng mga nagtumbahan din po mga puno. But so far po, yung inyong casualty, ano ang cause of death, sir? Drowning sa sir na flash flood. Na inabot po ito ng flash flood. Opo. Ito hong flash flood na ito, storm surge ba pinanggalingan ito? Paano po nangyari? Ito yung nagkaroon ng lal po. Medyo nagkaroon ng lal yung bagyo. And then lumabas po siya, bumalik po sa kanyang farm. But doon po inabot po siya ng flash flood. Ayan. Sir, sa ngayon, ang sabi nyo nga ay nakauwi na kayo. Kumusta na po yung mga binahang mga lugar? Nag-subside na rin po ba ang mga tubig o malalim pa rin o impassable pa rin ang ilang mga lugar dyan? Yung iba, sir, subsided na. Yung iba naman receding na. But as of this morning, meron pa rin tayong mga lugar na baha pa rin.
Mhm. Ang mga evacuation centers po, lahat naman ng mga area ay safe po at walang inabot doon? Sir, wala naman ho tayong mga naabot na mga sa evacuation area. Safe naman po ang mga evacuees natin. Okay. Yung pong inyong binabanggit na 88,000 individuals, yan po ay saan ang kanyang konsentrasyon, sir, ng mga apektadong pamilya? Sir, ito po, hati-hati na po yung 11 municipalities. Ito gawa nung bago pa man dumating yung bagyo, nag-preemptive evacuations na tayo. At dahil sa nalaman natin magkakaroon ng storm surges, nagpalabas po ang aming gobernador ng first evacuation na sa ibang municipio. Okay. Opo. Especially yung mga nasa coastal area. Opo. But so far, sir, sa mga LGUs ba ninyo, established pong komunikasyon? So far, sir, dalawang munisipyo lang ho hindi namin contact gabi. Dalawa na lang po Of ba? the 11 municipalities. Opo. Ano po ito? Anong mga bayan to, sir? Ito po yung bayan ng Higmoto and Caramoran. Okay, pero sa lahat po naman ng inyo po bang LGUs, meron na pong sat phone na provision para po sa in case po ng emergency magagamit? Yes, sir. Yes, sir. Bago dumating yung bagyo, napag-distribute to kami sa 11 municipalities ng Starlinks. Okay. At kumusta po ang inyong airport dyan? Ngayon, sir, yung airport natin okay naman po. Wala naman ho siyang gaano sira. Okay. At sa ngayon po, ang inyong telekomunikasyon, meron ho ba signal ang Globe at Smart? Yung dito sa Virac, sir, wala naman hong meron na lang Globe and Smart. But on the other municipalities, nag-down ho ang telcos natin. Okay. At kumusta po ang internet service? So far, sir, ito yung magandang ngayon kasi yung internet service natin dito sa sentro ng sa Virac, hindi ho nag-down. Okay, that's very good to know. Sir, sa ngayon po, nandiyan ba si Governor? Yes, sir. Dito po si Governor. Alright, sige. So, mamaya po anong ating aasahan na gagawin po ninyo para po dito? Do you have the enough equipment para po sa clearing ng mga debris sa kalsada? Yun ang inaano namin, sir, kasi as of 4 a.m. nagpa-deploy na po ang DPWH ng kanyang equipment and pati na rin ho yung provincial equipment pool going dun sa iba-ibang bayan para ma-clear ho yung daan in way dun sa aming disaster relief response. Opo. Sige po. Yes, sir. Muli ho kaming tatawag Sir Luis, para po sa update ninyo na may bibigay po sa aming programa para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, lalo na ho sa mga taga-Catanduanes na hindi ho nandiyan sa probinsya at naghihintay po ng mga balita. Salamat po, Sir Luis. Salamat din po, sir. Good morning. Salamat na marami. True FM Special Coverage. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!